Ora fokus ulit di Si Yenyen nandyan. Pumasok na. Buti na lang na andyan ngayon. So, doctrinal kasi. Wala pa si Lorian. June na. What if the blessings come from the raindrops? What? I'm recording? Nga aton kabugtuan ngan maupay nga aga han adto ha iba nga nasod ngan maupay nga kulop ha Germany, right? So Yeah. Thank you. ako in nalilipay nga kundiin kita nga nakahimo pag meet din via Zoom para pag worship, para pag praise hanaton buhi nga Dios. So akong gina-welcome ang matag usaha aton labi na Sister Yen. So welcome Sister Yen nga ikaw gihapon himo nga hawhin pag attend aton worship. So ako ni ga-announce it flow it aton program yan ang kagab-ihon. An aton opening song gahatag an aton song leader his Sister Diana May Carpio. Mm-hmm. Then an opening prayer pag-aampuan ini ni Sister Gerali Carillo and an special song since dari at Eunice makaka-connect din niya Zoom. Maybe one of those students from CPAC or it may be Sir Glenn. And then our speaker for tonight is a student in CPAC, Brother John Vershago. Then after the message, we'll follow the sharing of insights about topic gihapon ng aton speaker. And closing song, iga-announce niya ng aton song leader. Then in closing prayer, pag aampuan ini ni Brother Jimel Laurente. So, ang aton programa magapadayon sumalan ako gin
Unmute. Brother Glenn. Okay. Ug alang sa atong opening song, akong gihangyang tanan, atong pagkantahon ang Ginoo Nagamanlo. In English all the way. Ang Ginoo Nagamanlo sa tanan, kadalan ko unsaya kung katarungan ako magduha-duha ang magmamandong maayo siya akong tumanon aron maligon ako kung nga magmalinaw aron maligon ako kung nga magmalinaw siya nagpasukan ako ang maluluwas ako ang higpit na pagpahulay isaan sa namulay o pagkatapos pagbuha maning maluluwas ka kaysa puluyan ang dayon iya ako padayon kaysa puluyan ang dayon iya ako padayon siya nagpandukan ako ang maluluwas na ko nanaghatag kaligunan sa pagsugod nanay sa tanan nga kagautan lingkod sa kaway ug siya nagalima sa kalagong maluya ug siya nagalima sa kalagong maluya. Okay, for our opening prayer, let's bow down our heads, let's pray. Dalaygo na mga amahan, nasaan sa kalangitan, ginadalaygo na mama sa tibok na mga kinabuhit, ikaw nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat amahan sa mga panalangin ngayong gatag kanamo sa matag adlaw, nga nakabot mi karong kagibuon nga gidadalayg namo imong ngalan. Samtang kami amahan magatipik-tipik sa imong mga pulong, naginaot ko ang imong balang espiritu magauban kanamo. King mga pulong nga magasulod sa imong tagsa-tagsa ka makasing-kasing ug hunahuna ug ma-share namo sa iban nga wala pa kabalo sa kamatuoran. Amahan akong ginaampo amahan, labi na kini nga Zoom amahan from different countries. Naginaot ka amahan nga ikaw magauban kanila amahan. Ayaw sila pasigdi amahan. Labi na sa ilang panlawas sa matag adlaw ug labaw sa tanan ang sponsor ni ini nga Zoom amahan. Salamat sa mga panalangin. Pasala kami sa mga sala sa pulong sa buhat ug sa nahuna. We love you so much, O God, as you love us. In Jesus' name we pray, Amen. 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 Ang lalaki. Ber. Sabot ka pa maganda na sa. No?
Bangin mo sa ilat sa Lapunas. Original. Katsilisan. Ayun kaya gini. God sing He live and die. Sing my pardon, an empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. I've seen it all, and you and me, and feel the pride and joy in me. But greater still, that thou should land this shark and face uncertain days, because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I cross the river, and find thy spot. Thou art with and then a step leads me to victory. I see the light of glory, and I know He lives. Because He lives,
Amen. 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 Salamat sa mapay nga mensahe sa awit nga ginhalad ang aton mga kabugtuan para dida paghimay ang aton Ginoo. Mapay nga gabi dito hayang tanan mga kabugtuan. May gabi. Okay man. Ako nagpasalamat ini nga dako inang oportunidad nga ginhatagan naton Dios nga ako makahimuhan pag hatag ng mensahe para didahan naton mga kabugtuan nga mga taga Samar nga dili lang Samar nga dito pa ibang parte ng kalibutan. Kinakabiyon mga kabugtuan, ako magpakilala na yan akong kalugaringon. Ako Janver Dagom Siago tikang Victoria Northern Samar. Pero ako mga kabugtuan, dili ko ako ginpanganak sa Samar. Ako ginpanganak ako Daraga Albay, Bicol mga kabugtuan. So ang taga Samar anak akong lolo, dida gud taga dida gud akong lolo Victoria Northern Samar. Ang anak akong lola taga dida Katbalugan, Western Samar, no? So pure good nga waray mga kabugtuan ang dugo nga adi na bulwak-bulwak hakon mga ugat. So sa diri pa kita mga kabugtuan magtikang ako na ginahangyo kamuhan pag sa pinasay nga pagampo kita. Amo Dios nga makagarahom nga dakata kay tas-an ang mga langit. Ini na kagabihon o Dios amon gin dadayaw gin himaya gin ambahan na nimong ngaran o Dios. Labaw nga tanan tungod ani pagkamaupay ha matag usa. Ina ang gabi o Dios dida amon pag tipik-tipik ani mo mga pulong. Amon ginahangyo an balaan nga espiritu nga amoan maghatag han kaaram maghatag han gahom labi na o Dios didahan akong pagbadarahan imong mensahe didahan imong makatawhan nagtaw Dios nga ikaw abubuan imo kaaram nga ini Ginoo nga mensahe makahatag kamon han kadasig didahan akong pag-alagad diha. Salamat o Dios sa pagpamati among pag-ampo. Haymo amon gid sa sarigan tanan sa ngaran ni Jesus amon luwas. Amen.
Once again, good evening everyone. By the way, I am just first year, a second year na mga kabugtuan, second year theology students nga diha SIPAC. Hanon na nag-eskwela na ako mga kabugtuan EUP sa Puting Kahoy silang Cavite. Nag-eskwela ako mga kabugtuan theology hanon na EUP, pero wala ako adto nakahuman mga kabugtuan, duha ka tuig ako ngadto ngan kumuli ako amon kung na-discourage mga kabugtuan ang kamakuri ang kaimtang gusto rin daw dito mga kabugtuan. Kumuli ako hamon diri Bicol, lugar na akong mama. Nag-eskwela ako caregiver. So nahuman ko ang caregiving mga kabugtuan sa sulod sa 8 months, hapit gyapon sa katuig. Nga ako nagplano na punta ko nga magtrabaho na abroad, no, bisan diin. Trabaho na lang ang caregiver. Kay baka nakita ko nga kung working student ako, may ihan ako pag-eskwela. Kaya iyo mga kabugtuan, maram kita nga amon pinakamahal nga eskwelahan na aton na Adventist. No, ang akong unit dito mga kabugtuan, kada unit is nearly 1,000 pesos, 900 plus. So ato na singon sa ka-subject 3,000, no? So ano mo dito upat ka toy makabugtuan nga pag-eskwela, abuton kahin 8 or 10 or sobra pa, no? So baga na-discourage ako atong panahon, nagkataw kay EUP year 2014, 2016. So duha ka tuig mga kabugtuan nga numuli ako tungod na-discourage. Pero yun ang mga kabugtuan, praise the Lord nga yakan panganihan usang quotation, if God sees that's your plan will destroy you, He will destroy your plan. So nakita siguro ang Ginoo mga kabugtuan nga kung ako padayon pag-eskwela theology, bangin mawara ko nga dahi at ilan. So praise the Lord mga kabugtuan nga adi ako na iyo tubangan ng gabi. Adi ako na nagdadarahan pulong ang Ginoo tungod kay may dahiya mga plano para matagos sa aton. Anakon wali mga kabugtuan yan ako lang nahimo nga gabi ang PowerPoint, no? Yan ako lang gabi nahimo kay inang adlaw bugos adlaw tikang pan mga una na adlaw nagprenasis kami mga kabugtuan among requirements para pag-uli sa summer. Prenasis kami inang bugos ng adlaw, so yun lang ako nagabi mga kabugtuan na human na akong PowerPoint medyo naihaan. Pero pipirali ka slides mga kabugtuan, ayaw ka makabarag ka. Dili kita abutan nin 2 ka oras. Mga dala 10 minutos. So, minuto. So, ang title lang nato akon wali mga kabugtuan, kung yun nakikita nga dahil yung mga screen, the imperative, no? The imperative of a higher calling. No? When we say imperative, so sa aton English grammar mga kabugtuan, damo-damo nga klase ang sentence, declarative, imperative. So when we say imperative, it is sa Tagalog pa salitang pautos, no? So it is a command. So the imperative of higher calling. Now mga kabugtuan, ang aton sentro naton pag-aram na gabihon ada makita Isaiah 60 versikulo 1 hangtod 2. No? This is what it says here in Isaiah 6:60 verses 1 to 2 in New International Version. It says here, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon thee. See, ito mga kabugtuan may gamay na problem. So, ano ito na pagbasa mga kabugtuan? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples.
but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. So, in biblical genre, mga kabutuan, there are two kinds of genre there are two kinds of prophecy in biblical genre. The first one, we called it classical or general prophecy, no? And the second one is apocalyptic prophecy. So kung ato makita mga kabutuan, ini nga Isaiah 60 is one example of a general prophecy or what we call classical prophecy. It is also what we call the local prophecy, no? So very good siya mga kabutuan, applicable throughout the history. So ini mga kabutuan nga prophecy sa Isaiah 60 applicable iniya tidak panahon han mga Israelita, no? Let us say na mga kabutuan nga ini nga Isaiah 60 and gin susugo nga diyan Ginoo, no? The object or the subject of the command of God here is no other than the people of Israel, no? Kiraan ginayak na ng Ginoo mga kabutuan nga arise, no? Shine, for your light has come. So kung makita mga kabutuan, there are two verbs here in Isaiah 60. 1 and 2, makita natin mga kabutuan, arise is a verb, shine, no, is a verb. So kung natin makita, the main verb here is not shine. So but the main verb here is arise, no? And main verb ng mga kabutuan, arise. Tindog, kung sa waray pa, no? Back daw. And shine, for your light has come. Why did God commanded Israelites to arise and shine? No? So the answer is in verse 2. Why? Because if we're going to read verse 2, no, see, darkness covers the earth. No? So nagtawag ang Ginoo haton nga kita magtindog nga ipakita naton kahayag tungod kay kalibutan mga kabutuan na punohan kasisidman. And thick darkness is over the peoples. No? Madakmol nga kasisidman ada nagpalibot mga kabutuan ang mga katawhan ng kalibutan. So this is the reason why God commanded Israel to arise and shine, because the world and its peoples are covered with darkness. Now, dili mga buktuan sa teksto, when we arise and shine, do you think that it is ang Israelita ba yung mga kabuktuan nga mismo amuan nagtindog? Kung aton basahon mga kabuktuan sa unahan nga mga bersikulo, but the Lord rises upon you and His glory appears over you. No? So kung iyo makita, akong gibutan ay underline mga kabuktuan, and Lord rises upon you. Because when we arise, it is not us who rise, but it is the Lord who rises upon us. No? So kita mga kabuktuan, kung kita mag-iwag naton kahayag, diri naton kahayag naton giniwag, because we don't have a light of our own. That's why mga kabuktuan, next slide. So sa Genesis 25 mga kabuktuan, balik kita mga kabuktuan sa Isaiah 60 verse 6 to 7. So nga mga kabuktuan sa unahan nga verse, jump kita sa Isaiah 60 6 and 7, yakan nga sa New International Version. Herds of camels will cover your land. Young camels of Midian and Ephah, and all from Sheba will come, bearing gold and incense and proclaiming the praise of the Lord. Verse 7, and all Kedar's flocks will be gathered to you. The rams of Nebaioth will serve you. They will be accepted as offerings on my altar, and I will adorn my glorious temple. So dito mga kabuktuan sa Isaiah 60 verse 6 and 7, may kita mga kabuktuan makita ng eschatology, no? Eschatological doctrine. When we say eschatology, it is the doctrine of the last things, no?
So hinaboy ni siya makabugtuan sa katapusan ng mga adlaw. So nakita ka din naton makabugtuan sa Isaiah 60 verse 6 and 7 na may dali mga grupuan katawhan, no? May dali mga grupuan katawhan nga gin-mention nga di, gin-describe nga di nga inihira nga mga katawhan tikang inihira ha ibang nga lugar. Nga inihira mag haharani, no? Para makabugtuanan kung nakatesting ka mo panagat, ako nakatesting ako panagat na high school, kung may managat ka mo lawod gabi, may da ka mo dara nga Petromax, magkakarani, magharani hayuan mga isda, no? So amo iton makabugtuan nga tungod kuno hakahayag ini nga di sa verse 60, sa chapter 60, tungod kuno han kahayag ani Israel, ini kuno nga mga katawhan, ini nga mga camels, no? The camels here represents people, no? Dili siya literal nga camel mga kabugtuan. It represents people of Midian, Ephah, and Sheba. And another character that was described here in verse 7 is Kedar and Nebaioth. Now, let us discover who are these people. Hino ba niya mga kabugtuan nga mga katawhan? So adi mga kabugtuan aron makita sa Genesis 25. So amoy ni mga kabugtuan para aton makita if we're going to study the genealogy of Abraham. So si Abraham mga kabugtuan may daiya tutulong nga asawa, no? Bangin kita ni bahato na hibaro nga ang asawa ni Abraham duduwala. Sara lang ni Hagar. So kung aton basahon mga kabugtuan ang Genesis 25, aton makita nga si Abraham may daiya tutulong nga asawa. So ang asawa ni Abraham mga kabugtuan si Sarah nga nagbaugma ni Sarah, so ginpaanakan ni Abraham an iya ginanakan ni Abraham an iya surugoon nga si Hagar. Nga dila nga namatay si Sarah, nag-asawa otro ni Abraham ang kabugtuan, amoy niya hikitura. So niya makita sa Genesis 25 nga si Sarah ani anak amo si Isaac, nga Isaac may dalat iya duduha nga anak, amoy ni Esau nga ni Jacob, no? Kambal ni mga kabugtuan. Ngan dili kan Jacob mga kabugtuan, nagkamida Jacob han gitawag nga 12 nga mga lalaki nga anak, amoy ni mga kabugtuan na nahimong 12 tribes of Israel, no? Pero panahon katapusan paghari ni King Solomon na divide ni mga kabugtuan nga 12 tribes sa duha ka kingdom, the northern part and the southern part among Israel nga ang Judah. So dili nat nga makabugtuan kan Hagar. So iyo basa sa verse 20 chapter 25 verse 12, no? So si Hagar makabugtuan amin ni anak si Ismael. So si Ismael makabugtuan an iya pinaka eldest niya nga son, an eldest niya na anak amoy ni Nebaioth. And next to Nebaioth is Kedar, no? Ngan si Ketura makabugtuan sa verse 1 of Genesis 25, Abraham took another wife whose name was Ketura. Verse 2, she bore him Zimram, Jokshan, Medan, Midjan, Ishbak, and Shua. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. The descendants of Dedan were the Ashurites, the Letushites, and the Leomites. The son of Midjan were Ephah, Ephor, Hanok, Abida, and Elda. All these were descendants of Ketura. So kung natin makita mga kabutuhan, hindi nga mga katawhan nga gindescribe Isaiah 60, amoy nila makabutuhan ang mga anak ni Abraham, no? Ida, haiya, tutulong nga asawa. So ano yung makita mga kabutuhan nga diya, akong ginihimong illustration, ang relihiyon nga Hudyo, nga mga Kristiyano makabugtuan, nagtigang iniya nga diha, halinyadang ni Isaac makabugtuan, halinyadang ni Jacob. Parang kita na ang mga Hudyo, no, which came from Judah, or the land of Judah, from Jacob. So, dilitikang si Jesus Christ makabugtuan, no? That's why
ato makita nga ang Christians tikang gyapon niya ha niya ni Isaac. Why? Because Christianity is an offshoot from Judaism. Ang Christianity makabuktuan tiyang iniya Judaism. Nga dili makabuktuan naton kitaon ang history makabuktuan sa kalibutan. Damo nagyakan ng mga Bible scholars nga ini nga mga Muslim tikang inihira lahi ni Ismael. Nga nililiwat nga mga kaliwat ni kitura makabuktuan aminiraan mga mixed religion tibuok kalibutan. So ada aton makita mga buktuan ada mga Hinduism, Taoism, Buddhism, Confucianism. So damo mga ism makabuktuan damo nga mga religion tibuok kalibutan. So next slide mga buktuan amo niya na medyo diri ko diyan na klaro. So hindi nga graph makabuktuan aton makita amin niya percentage kung ganoan kadamuan population and mga religion na tibuok kalibutan. Kung ninyo makita mga buktuan, Christianity, mga Christians is 32%. And Christianity is 32%. Ang pando makabuktuan nga pinakadako amuan mga Muslim, Islam. Then next is 13% non-religious. Amin sila makabuktuan gintawag nga mga agnostics or atheists. An atheist makabuktuan amin ang dili ko diri ato Ginoo. Ini nga mga agnostic liwat amin niran ini mga non-religious amin niran mga gintawag nga mga secular people. Dirira sigurado kung may dapat talaga Ginoo o waray. So bagan ko nila neutral inira. Ano yung makita nga ang pinakaguti makabuktuan amuan mga Hudyo, Judaism, which is only 2%. Now, sa Matthew 5:14 makabuktuan, yan nga di, you are the light of the world. So sa ako niniging ko makabuktuan sa easy English version. Kay mas naupayan ako niya makabuktuan nga version kontra ang King James kay medyo ang King James medyo halaro man niya pagka English. So amin ni mabutuan sa easy English version, yakan nga rin makabuktuan, it is Jesus Christ, take note, it is Jesus Christ that is speaking here. Yakan niya sa mga disciples, you are the light that everybody needs in this world. If people build a city on a hill, then other people can see it easily. Na mabuktuan, kung naton makita sa aton panahon, sa istoryahan Biblia, nga ang pagiging kahayag ang mga Hudyo, diri nila makabuktuan nagampanan. The Jews failed to do their duty, to bring the light that God has given to them. That's why makabuktuan, kung niyo makita, bisan pa mga Hudyo, kaya mismo ang crucify ng Jesus Christ. They rejected the Messiah. That's why, hino makabuktuan ang magdadara ang kahayag. Ang mga Hudyo, di nila nadaraan kahayag, tungod kay di nila nagtuo ang Mesiyas. Na makabuktuan, kung naton basahon ang Matthew 5:14, Jesus Christ is giving the command now to the disciples. Aniya kan nari, you are the light that everybody needs in this world. Makabuktuan, tungod kaya mga Israelita, waray, nagampanan, ang ira, pagiging kahayag. So kita makabuktuan ng mga Kristiyano, ng mga disipulo ni Kristo, adi napasa ha aton mga kamot ang responsibilidad mga kabuktuan ang pagdarahan kahayag. Ang kahayag nga naparong dida ha mga Hudyo, kitaan magdadara mga kabuktuan ang kahayag kung iyo mabasa sa verse 16 sa chapter 5 sa Matthew. You must be sure
that you shine like that light. Then everybody will be able to see. People will see all the lovely things that you do. Then they will say good things about God. He is your Father in heaven. So, ito yung mga kabugtuan, Jesus Christ is giving us the command to be the light of the world. Now, the question is, do we really have our own light? No? May na ba kitang makabugtuan kining gitawag nga aton good kalugaringon nga kahayag? I want to give an analogy about the sun and the moon. Parang kita makabugtuan nga ang adlaw amon nagahataghan energy, no, through radiant energy, amon yung nagahataghan energy sa tibok kalibutan, sa tibok solar system. Ina makabugtuan, Jesus Christ is the sun and we are the moon. Ang moon makabugtuan, ang bulan waray niya kahayag ang iya kalugaringon, no? Ang bulan nagakuha ini ang kahayag dida haadlaw. Pareho aton makabugtuan nga mga umalagad ni Kristo, aton nga mga disipulo ni Kristo. Kita makabugtuan waray kita kahayag kanaton kalugaringon. Kita nanuhuram ang kahayag dida haadlaw, no? Nanuhuram kita ang kahayag dida kan Ginoong Hesus. That's why makabugtuan, if we're going back to Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, because it is the Lord who rises upon you. So sa dila makabugtuan nga sa aton pag darahan niya mga mensahe, ang pagdarahan kahayag diri ini aton kahayag mga kabugtuan. Kaya kita makabugtuan kun naton kahayag naton basihan anaton kahayag parang-parong, no? Minsan mahayag, minsan marumirom, bakitan inin hapit na mapundi nga bumbilya. That's why makabugtuan kita dapat pirmi kita nga na konektar ha source han kahayag nga walay iba kundi si Ginoong Hesus. Now, in Genesis 3 verse 15, amin ni makabugtuan ang time nga ginsumpa, no? Ginsumpa ni Ginoong Hesus, ginsumpa ang Dios ang serpente. Amin niya kan makabugtuan. And God said, and there will be war between you and the woman, and between her seed and your seed. By him will your head be crushed, and by you his foot will be wounded. Ini makabugtuan nga eschatology nga diha Genesis 3:15. So gintagna na ang Ginoo makabugtuan nga magkamay-dahin itawag na gubot, no? There will be a war between the serpent and between the woman, and between the seed of the woman and between the seed of the serpent. Ina makabugtuan sa aton padayon nga pag studyhan pulong ang Ginoo maaram kita nga an woman makabugtuan o an babae nga di makabugtuan nga gin pag kita makabasahan inin woman or babae iniya makabugtuan nagpupunto church, no? The woman represents the church. Aton basahon sa Revelation. The woman represents the church. And may dapat makabugtuan. So ini nga woman nga church may daya seed, no? Or sa ibang translation offspring or descendant. So ini nga seed makabugtuan ko naton. Studian makabugtuan ini nga teksto. This seed is no other than Jesus Christ, no? Na pinagi sa cross sa Kalbaryo. This seed crushed the head of the serpent and also caused a wound on his foot. Now makabugtuan, aton niya itanding nga diha
Ato ni tanding nga diha Revelation. Revelation 12 verse 17, it says here, and the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. So, this Genesis 3:15, connected din siya makabugtuan sa Revelation 12 verse 17. No? And din sa Genesis, serpent makabugtuan, nagrepresenta ka Satanas. Dinilat sa Revelation, the dragon also represents Satan, and the woman represents the church. So dito sa 17, dito sa Genesis makabugtuan, gintag na pala an war, an gubot between the woman and the serpent. Pero nga Revelation 17, Revelation chapter 12 verse 17, na hinabo na mga kabugtuan. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Di na makabugtuan aton no sa usahon makabugtuan ang subject an aton inapag ang mga karakter naton ni napag-aral makabugtuan. So may kita yung tawag nga the serpent or the dragon, which is Satan, and the woman, which is the church, and the seed, which is Jesus Christ. So may dapat nga din makabutuhan gi-describe by Revelation 12 verse 17. May dapat din tawag nga remnant of her seed, no? So aside sa seed, aside sa woman, may dapat tawag nga remnant of her seed. So hino man din makabutuhan na remnant of her seed, no? Ang mga salin ato nga liso makabutuhan. So may kita duha ka identifying mark, no? There are two identifying mark para aton makilala kung hino ini nga remnant, no, of her seed. So adila makabugtuhan gyapon sa verse 17 sa Revelation 12. This remnant is the people that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So ini makabugtuhan, these two identifying marks, keeps the commandments of God and have the testimony of Jesus. This is no other than kita makabutuhan, the Seventh-day Adventist Church. Kita makabutuhan ng Seventh-day Adventist Church kung aton gamiton makabutuhan kung aton idugtong ang word na Christian, ang ngaran na Christian ha aton ngaran. Bagan diri na kita good pamamatayan ng mga tao. Kay kung iyo istudyan makabutuhan ang word nga Christianity, nahimo na makabutuhan nga mahugaw ang image ang Christianity, no? Tungod kay kung imo pakianhan ang mga tao, what is Christianity? So what they will tell you is that Christianity is about Roman Catholicism, about tradition, about killing, no? So kung ira mabatian ang word ng Christianity, what comes to their mind is the works of the Roman Catholics, of the Roman Catholic Church. So ang mga persecution, ang panahon ni Magellan mga kabutuhan nga damo na mga expedition, so mga crusade nahimo, damo na mga persecution mga kabutuhan bisan pa ang panahon ni sa World War II, Holocaust, o kamatayan ng Hudyo. So ang word Christian mga kabutuhan, dili na yung makabugtuan safe nga gamiton naton idugtong ang aton ngaran. So kita makabugtuan, it's better to call our name Seventh-day Adventist. So ini akong message makabugtuan. This is a challenge to every one of us. Tungod kay may sa akong pagbasa mga bugtuan research, latest survey, damo na mga research na nagiyakan nga panahon ko nohan year pag-abot ko na 2050 onwards, mahimo ko no nga ang Muslim mas magdamo ko ng mga Muslim kontra Christianity, no?
mas magdamo ang mga agnostics kontra Christianity. Tungod kay nakita siguro makabutuan nga mga Muslim damon asawa. So amo siguro nila na nayakan nga sa year 2050 mas malabo na ang population ng Muslim and Christianity. But actually this is not a negative thing sa aton makabutuan, but this is an encouragement sa matag sa aton. Nga kita makabutuan kung iyo makita damo nga mga reliyon na tibuok kalibutan, no? Damo nga mga reliyon. So hinuan og mensaya ira makabutuan. Ang mga Hudyo, the Israelites failed to bring their light. That's why Jesus Christ appointed us, the remnant, no? The remnant church, to bring His light to the world. That's why makabutuan. Again, I will read from Matthew 5:14. Maupay ko ni mga butuan na version. You are the light that everybody needs in this world. So kita makabutuan ang kahayag nga ginkinahanglan gud ang kalibutan. Ginkinahanglan ang mga katawhan nga liya kalibutan. Tungod ka makabutuan ang kalibutan na puno na kaisidman. That's why makabutuan, before I end my message, I want to say thank you sa opportunity na yung ginatag akon nga ako nakashare makabutuan ng pulong ang Ginoo. Natutang ini nga akon message mahimoy ni aton kabutuan nga encouragement aton natanan na kita makahimo kita pagdarahan kahayag, no? Bisan kita makabutuan diri mag Bible study, bisan kita diri mag mensahe kung pinagi aton pagkinabuhi makita ang kahayag makabuton mga katawhan damo nga mga tawon aton madrang nagahatilan ng Ginoo. Akon kamo i-challenge makabutuan kung makuri aton pag-converter ang mga aton kasi Kristiyano, no? Sila niyo makabutuan pag-converter ang mga iglesia ni Kristo, mga saksi ni Jehovah, mga Pentecostal, mga born again, Jehovah's Witness, no? Makuri ito nila mag-converter makabutuan, mga Katoliko. Wala ang press na itong mga butuan Kristiyano, makuri, makonverter, labaw pa ba makabutuan ang mga Muslim, ang mga Buddhist, ang mga Hindu, nga di ba mga reliyon na tibok kalibutan. That's why it is a big challenge to each one of us, no? Kaya kita makabutuan, aton maging claim na kita, miyembro hini, nga nasalin, ng mga katawan ng Ginoo. That's why my prayer this evening is that nagtang kita aton gampanan na aton responsibilidad. No? Kita ang kahayag ini nga kalibutan. That's why I want to thank God na kita makabutuan. Tikang lewat kita tanan, no? Even me personally, ako tikang ako kasigman, and God brought me into this marvelous life. That's why kita makabutuan aton iiwag naton mga kahayag, tidak kalibutan tungod kay dili na maiha ang pagbalik ng Ginoo. Nagtuntangan Dios mapanalangin naton nga tanan. Thank you so much and may God bless us all. Amen. 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 So, thank you so much, Brother John, for itong message. So, kina panahon para pag-share ang aton mga insights. So, for those who are willing na mag-share, please unmute yourself na lang po. Kahit ako na nababati Yeah. ako.
We can hear you. Mapay nga gabi. Pay gabi. Pre ba bati ha? Nabati kami. Hello? We can hear you, Brother Yolo. Nagpaka ko nga tanan nagpaka. Hindi, Bati kami Lolo. yeah, nabati. Brother Yolo, go ahead. Nawara hiya. Brother Yolo. Okay. Sister Lorianne. Go ahead. Okay, so thank you so much, Brother Janver, for nice presentation. But Kumi Ori, arise, shine. No, arise, shine. So I'm interested the introduction, ma'am, because nag-topic siya about Muslims, and then in our colloquium subjects, in colloquium 2, we topic this for our mission, no, for our mission to approach the Muslim. So in the world church today, everyone is asking a question based on the current events in the world. The question is, what does the Bible says about the Islam will play in the last days before the second coming of Jesus? Sometimes theologians debate about Revelation 9, whether it's about Islam or not, whether Daniel 11, chapter 11, verses 40 to 45 has any relevance to Islam, the king of the south. So as Brother Janver read in the book of Isaiah, chapter 6, verse 6 and 7, the multitude of camels shall cover your land, the young male camels, Midian and Ephah, and all those the Sheba shall come, these shall bring gold and incense, and they shall proclaim the praises of the Lord. And verse 7, all the flocks of Kedar shall be gathered together to you, the rams of Nebaioth shall minister to you, these shall ascend in the sanctums in my altar, and I will glorify the house of my glory. So meaning to say that nga, ang Muslim, plano sa Diyos nga mahimong part sa kaluwasan. Okay? Why? Nganong part man sa kaluwasan? Okay? Kung ato basahon ang experience ni Joseph, giluwas siya sa children of the east, no? Kung atong makita sa Genesis, ginluwas siya sa children of the east. So we can say that both Isaac and Ishmael had children and grandchildren, right? So Isaac had son called Jacob, who had 12 sons, and one of whom was called Joseph. So si Joseph, mo ni ang pinaura ni Jacob, pero butanganhan diri maupayhan iya mga bugto. So in Genesis chapter 37 verse 24, they took him and cast him into a pit, and pit was empty, there was no water in it. So in verse 27, come, let us sell him to Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and flesh. So meaning to say na ang Muslim may kalabutan sa kaluwasan sa like Joseph, no? Aron na mga. How about Moses? Moses saved by the children of the east. Yeah. If we continue the story, still in Egypt in 400 years,
But fortunately, the children of the East, amo ang nagluwas kay Moses at the time, no? So, sino man na nga kuan man. Now, in Exodus chapter 2, verse 16, now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water, and they fell through to water their father's flock. So si Moses naman, naabot siya sa Midian. If we read Genesis 25, si Midian, anak ni Ketura, no? Sa kaliwatan ni Ketura. Sa ngalan ni Jethro, amo ang nagluwas kay Moses. And then, how about Job? No? Job was the greatest of all people of the East. Mingon tag East dito gina sa mga Muslim country, no? Kung nato basahan ang Job. Then Caleb also. Caleb is the son of the East. So Muslim gihapon. And then if you read in Matthew chapter 1, makita natin dra nga wise men from the East at the birth of Jesus. Eschatological study of the prophecy nga adunay plano, no? Ang Dios adunay plano bisan pa kaupod ang mga Muslim. If we read in Matthew chapter 2 verse 2 and 1 and 2, now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem saying, where is he who has been born King of Jews? For we have seen his star in the east, and he come worship him. So that's why, ang Isaiah chapter 60, verse 6 and 7, natuman, no? Natuman. Okay? Kung ako basahon diri, ma'am. The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah, all these shall from Sheba shall come, thee shall bring gold and incense, and thee shall show forth praise to the Lord. All the flocks of Kedar shall be to thee. Thee shall come up with acceptance mine altar, and I will glorify the house of my glory. So nakita naton, ma'am, nga ang Muslim kaupod siya sa plano sa kaluwasan sa katawhan sa Dios. So these wise men came from the east based on the prophecy in Isaiah chapter 60 verse 6. So ang Muslim kaupod sa planos kaluwasan, no? Children of Ismael before the second coming of Christ, aduna na siya kalabutan, no? In last na lang ni siya, ma'am. It says that the children of Ismael will become into the house of God. When the Christian church began, some people from the east were there. For example, in Acts chapter 2, we are told of different peoples that present when the apostle addressed crowds under the influence of the Holy Spirit. So naa dito mga Arabians, mga iban-ibang nga mga lugar, no? So meaning ang kaluwasan upod ang mga Muslim sa paghatag o pagmensahe, labi na sa pagluwas sa buhi sa kaliwatan ni Isaiah. Ma'am? Thank you, Brother Jason. Sister Lorianne, are you on board? Nawala siya eh. Anybody else? Pastor Benji? Nawara kay Okay. nag-brown out tigda. Oh, okay, Brother Yolo. Yeah. Actually, I have a question. Ginpost ko na. Yeah. Okay. So, babasahon ko lang otro takon pakiana. Na-disconnect ako. Okay. To Brother Janver. There is a saying that says, a sermon seen is better than a sermon preached. Now, as a theology student and as a budding preacher, what might be the challenges at present
and those that you foresee in telling the world about the message of salvation, and what specific strategies you can do to face those challenges. Thank you. Damo nga salamat, Kuya Yolo, ano, sa imo maupay nga mensahe. So, kuan man ito ya, para ko na ito akon, kay in specific mo para akon. Ako mo tayo pasakan Pastor Isos o kan Pastor Andy. Kan Pastor G. Pero ako nungod. Sige, ako nungod na part. Maybe also Brother Jason can share his thoughts. Yes. So para akon Kuya Yelo, tama ito na kasabihan ito nga quotation that a sermon sin is better than a sermon preach, no? Kay kun aton kita makabugtuan aton nagod ini na experiencehan aton kalugaringon nga bisan paano naton pagmensahe kun diri makita naton mga binuhatan na naton gimimensahe wala gihapon ng kabugtuan. So bisan pa kita maupay kita magwali, maupay kita mag-Bible study, maupay kita magkanta, pero pag abutan naton yung tawag nga interpersonal relationship, no? Pag abutan naton relasyon dida aton isig katawo, dida kita nag-feel makabugtuan, wala gihapon pulos ang mensahe, no? Para ako na Kuya Yulo, mas maupay god an inin mensahe nga makita dida aton pag kinabuhi. Amo tawag nga living testimony, no? Because kita makabugtuan, there are, again, I will repeat, there are two identifying marks of the remnant church: those who obey the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. So kita makabugtuan sa aton adlaw nga kinabuhi, makita unta ang testimonya, no, ni Ginoong Hesus sa aton adlaw nga kinabuhi. Bisan kita makabugtuan, diri na kita mag Bible study, halimbawa may good mga tawo nga diri gud naton maharos pag Bible study mga kabugtuan. Ito na makasakay lang naton na habas, no? May mga kabugtuan mga tawo nga inin may kilala naton ha madali lang nga panahon. So may mga instances nga dili na kita hatag Bible study. So pinagi mga kabugtuan na naton maupay nga batasan ang tawo mga kabugtuan, ang mga katawhan ma-attract dida ha aton kahayag, no? Mayakan nila hinamon nato nga tawo. Mahinatagod man ito iya. Hinato nga tawo, humble man ito iya. Ano niya religion, no? So amo ito na pakayanan mga tawo, amo ito dayon masulod dayra hinuuna. So ako as a theology student, I will stick to the strategy of Jesus Christ, no? So si Jesus Christ makabugtuan, handida niya pagmensahe ang mga katawhan. Iya nakisimpatiya, no? Iya nakisimpatiya. With sympathy and empathy, Jesus Christ mingled with people, no? Dili lang makabugtuan naging-mingled, kundi ginmeet pa ni Jesus Christ ang mga panginahanglan ng mga katawhan. People at the time of Jesus Christ were not only physically healed, but they are more healed in their spiritual lives, no? Sa dida ang gintambal upay ni Jesus Christ, ginbulong, gintambal ang mga sakit nga hapanlawas ang mga katawhan, ginupod niya mga kabugtuan pagtambal ang spiritual nga mga sakit ang mga katawhan, no? So pinagi iya pagbulong mga kabugtuan with care, with tenderness, tender words, no? Diri mga pulong mga masakit, diri offensive nga mga pag-istorya mga kabugtuan, mga pulong nga punuhan gugma, no? Among ipakita ni Ginoong Hesus among nga mga katawan mga kabugtuan na attract ka iya, no? Among nga kung iyo makita mga kabugtuan, thousands of people are listening to him, no? Kung iya nagawali mga kabugtuan, not only thousands. So amo ito mga kabugtuan, amo ito Kuya Yolo hakon as a theology student, I will stick to the strategy of Jesus Christ, no? Which is what we call interpersonal relationship, no? Living testimony. Thank you.
Okay? Thank you. Okay. That's a straightforward answer. Tama ito. I agree. Okay. So it seems like that will Follow-up. also be the answer to my question to Brother Jason. Ang Yeah. question ko kay Brother Follow-up ko lang. Jason is, go ahead, Oh, Brother follow-up ko Yolo. lang. Yeah. Follow-up ko lang. Do you agree, Brother Jenver, kay may da pastor nga nag-comment sa akon pagpakyan na iya, sinaring hiya. As pastors ko, no, you have to sleep with people, you have to be with the people, and you have to do kung ano't ginbubuhat hit mga tao. Like for example, kung iton imo constituency in farmers or carpenters, go with them. No? Ma-agree ka hiton, Brother Janver. Salamat ko yun, follow-up question. So, ang pangutana mga kabugtuan, ako ninibatunan na nato, akon pinagi ha, akon personal nga experience. Kung nakilala ka mo mga kabugtuan ng mga syago, dida ha Victoria, may dako dida angkol nga, halos akon mga angkol dida, ada man nga politika nga, mga backslider na ira mga kabugtuan, ada kaya politics, mga backslider nga, mga paraghubog. Siyempre, kung ada ka politika, kung ada ka politika, may kihugoy-hugoy ka mga tao, mga butante. Kung mainom hira, mainom magyap amo nga nawara mga butan ng pag-alagad, amo salat akon nga misyon na akon mga relatives mga butuan, dila mismo nga sunda akong pamilya. Amo ngayon nga encourage gud ako mag-aram ang pulong ng Ginoo. Mara ko mga bugtuan, hanuna ako pa ang pagpalit an akon mga angkon kuanhan irimnon. Ako pa yung susugo dyan. Kuha dito, 2 ka case. Tapos may kiatubang pa ko Iraq. Mainom kami. Tubang. Pero mga kabugtuan, ako nag-eskwela theology, may kiatubang gyud pa ko Iraq. Pero samtang ira nagiinom, anong topic about sa Bible. Nagidebate kami. Nagidebate kami about sa Bible. No? Right. At least bisan nagiinom ira mga kabugtuan, anamon topic Bible, nagiminsay ako, no? So dira ako nagtatagay mga kabugtuan, pinirit gud ako diyan. Sige na gad. Adi may kuan, marasay ni mahaggot pa oh. Kayang pa-preserve. Red horse. Ang red horse. Marasa ang red horse basta mahaggot pa. Ano kaya yun? So mga kabugtuan amo iton kita for me personally, amo nga ni mga kabugtuan nga kita, we need to learn the culture of other people and their lifestyle. We need to adapt to their culture. We need to adapt to their lifestyle. Pero without compromising the standards of God, no? Yes. We can adapt to their cultures, to their customs, to their norms and practices without compromising the standards of God. Amo dito mga kabugtuan ako yulon ako na nagkabato na yung pa. Thank you. Yes. Okay. Anybody else would like to add? Tama yan. I agree with. Gamay. Okay, sa question kanina about radical sa Muslim, ba? Paano natin i-interact? Although in Quran, the Muslim called us the people of the book. We are the people of the book. But the Muslims, especially makakita sa Christians, daw general na nga dili na tinuod nga people of the book nga the people of the book observe the 7th-day Sabbath, the true Sabbath, the dress code, the food that we eat, and especially and the people of the book nga give mention sa Muslim nga pit up to 70 Adventist dili na magugoy-hugoy, mag-inom, dili niya makita nga sama sa mga gihimo sa iban nga Kristohanon. So that's why amo na ang pag-ilan nila sa people of the book, especially this dress code. You know what?
ang Muslim nagtuman sa ilang dress code, pati babae kita mo, di ba? Diri lang ang Covered. ilang makita sa babae. Yeah, cover ni tanan. So that's why based sa observation sa mga Muslim sa mga Christians, ilan ang gilal nga dili na maayo ang Christian karon. So that's why people of the book showed para iba ang worldview sa Muslim nga okay, the people of the book are showing their light according to Brother Janver. But anyway, naamanggi mga circumstances nga dili masunod, no? So that's why ang Muslim lisod man guna i-convert through through Bible study. But if kung makita nila nga ang people of the book, makita nila ang 5 ka mga aspects nga mo-observe sa true Sabbath, dili mo inom o mga makalubog, mga sugal, then dress code, then dili mo kaog baboy, muna ang ilahang ilhanan sa people of the book kung mo basahon ang Quran. No? And then ika-5, makita nimo ang kinaiya as a people of the book pointed to Seventh-day Adventists. Okay, thank you. Okay. Thank you. Okay. Wala si Lorianne, so Brother Glenn. Brother Glenn, go ahead. Natay naton leader. Thank you so much mga kapagpuan. Dahil ko ng Ginoo tanan. Thank you, Brother Janver. Thank you, Brother Janver. Mapait i-restod jo. Alang sa pagkanta o katong pagkakantahon ang ginaawit ko ang gahom. In English, I sing the mighty power of God. I see the mighty power of God, that in the mountains rise. That's when I'm going, sings the Lord, the lofty skies. Rise now, down, God, the center of that day. Lang sa pagtapos. O Diyos nga labing gamhanan, magagahom sa tanan, Ginoo nintak na sa kagabhion. Kami nagapasalamat o kanimo o Diyos, ingon man sa matagpulong, ingon man sa o Diyos sa mga panalangin sa matag-usan niini nga panahon na. Ginoo,
tuguti kami o Diyos nga magasampit sa imong langit nun ug matahom nga espesyal nga pangalan nga labing dalaygon o Diyos. Niining kagabiuna o Diyos, among gipangayo diha kanimo ang imong grasya ug panalangin sa matag usa. Labi na sab o Diyos sa mga pulong nga among nabatunan niining kagabiuna. Kini o Diyos mahipatig sa tagstag sa among kasing-kasing ug sa nahuna. Nga kini o Diyos mahimong gabayan. Nga kini magapabilin hantod sa katapusan ug sa imong pagbalik niini nga kalibutan. Nga kami o Diyos nga dili kay maulaw sa pagatubang kun dili o Diyos magakalipay kami tungod among makita ang imong matahom nga mga dagway, ang kanindot sa imong mga sinulutan ug ang kanindot sa imong nga panagway o Diyos. Ginoo, lakip sab sa niini nga mga programa. Ikaw o Diyos magapanalangin nga aduna pay mga tawo nga maka angkon sa kaluwasan tungod niini nga programa o Diyos. Ginoo, among ginatugyan ang among kaugalingon diha kanimo. Among ginahangyo o Diyos nga ikaw magahikap sa mga katawhan nga sila makahimo sa pag tan-aw ug makahimo sa pag paduol diha kanimo. Ginoo, pasaylo kami o Diyos sa panan inguman sa buhat sa pulong nahuna. Among ginasalo ug gilauman tungod lamang sa ngalan sa sumbugtong manuluwas. Amen. 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 Amen po. Thank you so much, everyone. Amen. Salamat. Ito sa camera. Thank you.